beloved Boss Mike Cervera. Ang natagpuan sa Vienna City Library Archives sa Austria. Nadiskubre roon ang isang sulat kamay na liham ni Dr. Jose Rizal. Nako. Ang 5 pahinang sulat ay may petsang June 1887 para sa Austrian journalist na si Johann Nordmann. Nako. Nabanggit ni Rizal dito, Ganyan pala ang penmanship ni ano, no? Oh, ganyan ang penmanship ni Dr. Jose Rizal. Oo, ito yung pambansang bayani natin mga kababayan na hindi alam ng mga DDS. Tanungin nyo kung sino. Sabihin nila si Lapu-Lapu. Tanungin nyo yung mga DDS. Sino ang pambansang bayani ng Pilipinas? Ang isasagot nila, alam nyo kung sino? Limahong. Limahong. Oh, di ba? Oh, eto kita nyo. Grabe mga kababayan, ganda pala ng sulat niya, no? Ganyan na ganyan yung sulat ng nanay ko eh. Oo, mga kababayan, no? Tignan nyo naman, oh. Di ba? Malupit. ang kanyang nobelang Noli Me Tangere. Nakasaad rin dito ang komento ni Rizal sa anyay delightful novel na ibinigay sa kanya ni Nordmann. Nako. Pirmado rin daw ito ni Rizal. Nako. Nadiskubre ang liham noong September 2023. At Nako, 2023 lang mga kababayan, ha? Kailan lang? Oh, sulat ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Grabe. Kaya yan mga kababayan, baka dalhin sa museum yan. kamakailan, ipresenta ito sa publiko ng Vice President ng Austro-Philippine Society. Nako. Pwede nang ma-access ang liham ni Rizal sa website ng Vienna City Library. Oh, sa Vienna City Library daw mga kababayan. Pwede nyo na silipin. Oo, ha? Oh, kita nyo naman ha. Talagang alam nyo mahalaga yung nag-iimpok ng mga lumang mga memorabilia. Tulad niyan mga kababayan, yung mga love letter nyo nun. Nung panahon na kayo mayroong ka-penpal, di ba? Sino ang mga umabot ng penpal? Di ba? Nakikipag-penpal kayo, walang cellphone. O, di ba? O, sulat-sulatan lang, mga kababayan. At karamihan namin noon, nung mga panahon na yon, sa mga senior citizen dyan, di ba? Nung panahon na yun, mga kababayan, sulat pa lang, kinikilig na tayo eh. O, di ba? Ang ingay ng aso ko. O, mga kababayan, sulat pa lang noon. Nako! Oo, aalisin na ni Jen Angeles, tatapon muna sa labas yung aso. Oh, kinikilig na kayo, Susulat, aba, basta may dadaang koreo, mga kababayan, yung bang yung messenger, Naku, mga kababayan, kapag ka hindi nagbigay, walang binigay na sulat sa bahay, naku, malungkot yan. Nalulungkot yung mga tao noon kapag walang natatanggap na sulat. Di ba? Oh. Tapos mga kababayan, kapag ka may nagbabana, sino si sino si Rosas? Ayan na mga kababayan, kinikilig na yung mga kabataan noon. Bakit kanyo? Yan lang yung yan lang yung paraan ng komunikasyon para makapagligawan kayo sa pamamagitan ng sulat pag malayo ang inyong mga iniirog, manliligaw o nililigawan. Di ba? Ganun yun mga kababayan. Tuloy. Ayan na mga kababayan. Kaya nga, eto napakaganda napakagaling na balita nito mga kababayan. Di ba? Uso pa noon, Sir Mike, ipit sa libro. Ipit sa libro. Meron pang yung mga kababayan, paabot na. At kung sabi sa amin mga kababayan, eto naman. Para daw hindi na mahirapan sa kakasulat, kasabihan po sa amin to, Karuba first before others. Alam niyo ibig sabihin, sino nakaintindi? Paki-translate. Sabi sa amin mga kababayan noon para hindi na mahirapang sulat-sulat pa. Sabi nung mga kaibigan ko noon. Marigatang ka pa surat-surat na gastos unay. Agbayad ka pa ipawit data surat mo ijay.
Oh, apay ngay, una data. Karuba first before others, ah. Di ba? Oh, yun mga kababayan. Kapitbahay muna bago ang iba. Ganon. Di ba? Wala nang gastos-gastos. Pambayad sa koreo. Oh, di ba? Magsusulat ka pa. Pagka mali yung sulat mo, lulukumusin mo, tatapon mo, tapos, ayan na. Oh, edi mas maganda nga, yung karuba muna. Yung bang kapitbahay muna unahin mo. Mas madali yun. Pag nagkaigihan, pupunta lang ng taltalon. Pagdating sa taltalon, nako, katalo na yon. Di ba, mga kababayan? Ganun na ganun lang yun. Oo, yung iba nga, papasok lang sa kamaisan eh. Kaya lang medyo ito, mga kababayan ha, sa loob ng kamaisan, mga kababayan, mainit. Mainit, walang hangin. Ay nako, pagpapawisan kayo ng gusto ron. Sa isa pa, oo, Nagatal. Makati, mga kababayan, ano? Makati sa kamaisan, Nagatal unay. Di ba? At least masaya. Oh, tanong ko sa inyo, umamin kayo, sino naka-experience? Oh, Karuba before, Karuba first before others. Tapos, nagpunta ng taltalon. Oh, doon sa taltalon mga kababayan, kitang-kita nyo ang sikat ng liwanag ng buwan habang pinagsasaluhan. Alin boss Mike ang pinagsasaluhan? Ang masarap na luto na hinanda, na hinanda ni bro. Di ba mga kababayan? Ako, masarap na ma-experience yun. Masarap! Sobrang sarap! Pagkatapos nyo, pagkatapos ng masarap na labanan, nako, diretso kayo sa ilog, tatalon lang. Walang gripo-gripo para hugasan. Tatalong ka na lang sa may ilog. Oo, bakit? Karamihan ng mga kuburon nandoon lang sa pampang ng ilog. Diba? Grabe, sarap! Kita mo si JB Gonzales, no? Naranasan din siguro, no? Sushi, di ba? Maraming nakaka-relate. Yan ang mga masasarap na mga na-experience natin. Aminin nyo na. Samahan nyo na ako. Yun ang masasarap na na-experience natin na hindi na-experience ng karamihang kabataan ngayon. Yung mga 90s, nako, konti na lang siguro. Yung mga millennial, nako, lalo na. Wala na. Hindi na na-experience yan. Bakit? Mga kababayan, kala nyo pinag-aaral yung mga anak nyo dito sa Maynila. Nako, pumapasok yan doon sa Anito. Nice Hotel. At sa may Abinida. Napakarami dyan. 50 lang ha. 50 lang pero electric fan lang. Oo, walang aircon ha. O, di ba? Mga kababayan, ganun na ganun yun. Epal. Oh, di ba? Naku, bago na yung mga Sogo na yun. Mga Victoria Court na yun, bago na yun. Dati, mga kababayan, Anito lang, katapat eh. Doon lang siya may gilid ng Isitan yun eh. Di ba? Doon lang sa likod ng Isitan. Oh, sino nakapasok? Sa Isitan. Oh, Isitan, ano pa man? Sino? Sino? Mahal kit inay. Nako. Ito na mga kababayan. Yan po magandang balita po ito sa ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Jose Protasio Mercado Alonso Rizal. Ayan, yan. Grabe na. Dami nakakaalam. Puta, tuwa kayo Basta kalukuhan, magaling kayo, no? Ito na, mga kababayan. Ito naman. Inabot nyo rin to. Pero malungkot to,
malungkot naman tayo. Teka lang O, natandaan nyo ba yung yung Meteor Garden? Si Sunshine? Sino nakakaalala? Meteor Garden, Sunshine. Oh. Sino nakaalala? Paki-press one naman dyan. Baby, yung anak mo naman, ang ingay-ingay eh. Tanggalin mo muna dyan, Ayun, eto na. Sunshine naman mga kababayan. Sorry. Yumaon na. Oo. Yumaon na mga kababayan. Taiwanese superstar na si Barbie Sue dahil po sa sakit. Siya ang 48-year-old actress na sumikat sa pagganap niya sa iconic Meteor Garden series bilang si Shantai. Ang bilis talaga ng panahon mga kababayan, No? Ang bilis talaga ng panahon, kita nyo? Parang kailan lang. Lagi nating inaabangan. Bawat palabas niyan, di ba? Sila Dai Minsu. Yung F4 ba? Dong Minsu ba yun? Dog Minsu. Sorry, huwag tayo tumawa. Di ba? Yung po yun, mga kababayan. Yung F4 ba? F4. Yun. Ito yung kanilang pinag-aagawang babae doon. Si Sunshine. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Flu, pneumonia at influenza. Yan ang kinamatay ng Taiwanese superstar na si Barbie Sue. Kinumpirma yan ng kanyang kapatid na si Dee Sue. Nasawi raw si Barbie habang nasa Japan ang kanilang pamilya para sa Lunar New Year. Nagpapasalamat naman si Dee sa Grabe no, ang ganda pa rin niya, no? Di ba? Nahilintulad pa nga ito kay Kim Chiu. Di ba si Kim Chiu pa nga? Parang ginagaya pa neto, Meteor Garden, Ito nga yun, Meteor Garden. taong makasama ang kanyang kapatid. Taong 2001, nang sumikat si Barbie dahil sa iconic niyang pagganap bilang si Shansai Ang sa ganda pa rin niya mga kababayan. Ako, sayang naman iconic ding Taiwanese adaptation ng drama series na Meteor Garden. Nako. Siguradong kung batang 90s ka, inabangan mo ang palabas na ito. Correct! Yung mga batang 90s dyan. Sino yung mga batang 90s dyan? Kasi kami batang 60s. Batang 60s kami. Kayo? Mga batang 90s, Nang matapos ang serye noong 2002, nagtuloy-tuloy ang karera ni Barbie sa iba't ibang serye, show at product endorsements. Noong 2010, ikinasal si Barbie sa Chinese entrepreneur na si Wang Xiaofei. Naku, grabe na byudo na, mga kababayan. Nagkaroon sila ng 2 anak, pero nauwi sa divorce Naku, dagsangga siya at nagsina. Nagkaroon ng 2 anak tapos nagsina sila. Naghiwalay ba? Naghiwalay, Sayang naman, Talagang ang pag-ibig, hindi mo masasabi kung kailan mauuma. Alam niyo mauuma? Nagkakaumahan sila mga kababayan, Yan ang sinasabi ko mga kababayan Kapag kayo nagmahal, siguraduhin ninyong siya na. Huwag yung magdadalawang isip pa kayo sa susunod na mga panahon mabababae, mapalalaki. Kita nyo mga kababayan, nagkakaumahan Ano yan? Porke ba nagkaroon na ng anak, ayaw nyo na. Anong gagawin mga kababayan? Manlalalaki na kayo? Mambababae na kayo? Nako, hindi ganun yan mga kababayan. Ang totoong pag-ibig ay nagsasama sa hirap at ginhawa. Kahit magdildil kayo ng asin, basta ang pagmamahalan nandyan, okay lang. Ganun dapat. Ang pinagsama ng Diyos ay hindi dapat pinaghihiwalay ng kalibugan to. Sorry. Hindi pinaghihiwalay ng kahit sino man. Di ba? Ultra Tito, naisingit mo pa talaga. Di ba, mga kababayan? Huwag ko kayong magsasawaan. Dapat tell that to do us part. Hindi po pwede na na ngayong gusto nyo dahil sexy, tayong-tayo pa rin ang alin. At syempre, machong-macho, batang-bata, nakakadosi pa. Huwag ganon mga kababayan. Kaya habang bata, sulitin nyo na yan. Kung kinakailangan magkasawaan na kayo.
Gawin nyo na para pagdating ng mga medyo nasa 40 na kayo, 30 mahigit, pataas, aba, di na kayo maghahanap ng iba. Di ba, mga kababayan? Ganun dapat. Tingnan nyo, sayang lang. Di ba? Sayang lang eh. 2021, March 2022, nagkabalikan sina Barbie at ang Ay, happy ending. Nagkabalikan pala. Nagkabalikan naman pala. O, kita nyo, kailangan pang maghiwalay para malaman ng isa't isa na sila'y tunay na nagmamahalan. Di po ba? Kahit na nagkahiwalay mga kababayan, nagkabalikan eh. Eh bakit kanyo? Doon yun siguro nila na-realize, mga kababayan, na na mahal ko pa siya. Oh, ayan, mga kababayan, nagkabalikan pala eh. Oh. 2021, March 2022, nagkabalikan sina Barbie at ang dating niyang Korean boyfriend na si Koo Jun-yo. Bukod sa Naku, iba pala yung nakabalikan! Alam yan! Akala ko naman nagbalikan sila! Iba pala yung nakabalikan niya! Yung dating boyfriend niya! Putik na yan talaga! Naku! Kaya nga ba, alam nyo mga kababayan, eto, mas madalas na gumagawa ng kalokohan ng mga babae kaysa sa mga lalaki. Oh, kita nyo? O pala eh. Alam yan, mga kababayan, ano? Oh, ito na. Meet Your Garden. Kabilang sa mga huling proyekto ni Barbie ang pelikulang Motorway at Croczilla, kung saan siya nanalong Best Actress sa Macau International Movies Festival. Ayun na, tatapusin ko na. Excited kasi ako. Excited kasi ako. Sorry naman ah. Oh, sorry naman. Agree ako dyan. Oh. Kita nyo si Franz Winnipeg. Mas magaling ang babae talaga. Ha? Ngayon, sa panahon ngayon, ang mga babae mas magaling gumawa ng kalokohan eh. Sa totoo lang. Oo, hindi nyo napapansin. Bigyan natin ng isipin yung mga lalaki dyan ha. Oh, yan na nga si Sarah. Oh. Sarah, dyan ka muna. Makinig ka. Diba? Alam mo yan, Sarah. Diba napabalita? Diba sabi ni Epifanio, meron kang basketball player? Oh, eto mga kababayan. Ang mga babae kapag kayan, mga kababayan akala nyo tatahi-tahimik lang. Nako, mga kababayan, nasa loob ang kulo ng mga yan. Oo, mga kababayan, akala nyo lalaki lang ang noon yun, mga lalaki, walang yayan. Pero ngayong natauhan na yung mga babae, nako, mga kababayan, sobrang lihim niyan. Tanungin nyo yung kumari niyan. Pag tinanong nyo yung kumari niyan, pagtatakpan. Pero, nako mga kababayan, wag ka. Dahil yung asawa niya kinikwento sa asawa niyang lalaki. Sasabihin niya, naku, naku, lengga, pangga. Si kumari, nakipag-date sa iba. Niloloko niya si kumpare. Huwag mo sasabihin kay kumpare, ha? Ganun. Oo, mga kababayan. Huwag mo sasabihin kay kumpare, ha? Siyempre, sasabihin naman, ba't ko naman sasabihin? Problema yan. Diba? Tapos sasabihin naman ng asawang lalaki, sino ba yung lalaki? Sino ba yan? Oh, sino ba yung kinahumalingan ni kumare? Ganun. Hindi niya sinabi! Hindi niya sinabi kung sino yung lalaki! Putik pala, hindi niya alam yung asawa niya yung kinahumalingan ng kumare. Diba? Mga kababayan? Ako, napakarami kong kilalang ganyan. Kaya mga kababayan, sana naman, kapulutan nyo ng aral. Oo, etong nangyayaring ganyan. Dapat, mga kababayan, yung inyong pagmamahalan, hindi parang kumain kayo ng mainit na kanin at pag napaso kayo iluluwa ninyo. Hindi gano'n ang pag-aasawa, mga kababayan, ha? Hindi gano'n ang pag-aasawa.
Our beloved Boss Mike. Boss Mike.